Boss Zhao, nabalot ng lambat ang propeller. Kapag hinayaan pa natin, masusunog ang shaft. Shu lang, bumaba ka. 你给我下去。 Ang gulo ng alon, malakas ang agos sa ilalim. Delikado nang bumaba ngayon. Delikado. Ang kargamento ng barkong ito, kapag naantala ng isang oras ang kargamento, kaya mo bang bayaran ang lugi? Ako na ang bababa. Huwag mong bibitawan ang lubid. Kapag walang galaw sa loob ng 3 minuto, hilahin niyo ako. Kuya lang, kung hindi na kaya, umakyat ka na. Huwag kang magtagal. Erhu. Bakit wala pa? Ano bang ginagawa niya? Nasa ilalim siya, nilalaro ang buhay niya. Bakit ka nagmamadali? Huwag mo akong sagutin. Kapag nasira ang kargamento, kayong lahat, wala kayong makukuhang bayad. Hilahin nyo, bilisin nyo. Maliit na bagay lang yan. Ang tagal nyo. Kung hindi lang sana mabagal. Nakadaong na sana tayo. Boss Zhao, kakatapos lang niyang umahan. Dugo pa ang braso niya. Mga tao sa barko. Sino ba ang hindi pa nasugatan? Gusto nyo ng pera. Huwag kayong umasta na parang mga prinsipe. Heto, kunin nyo ang 50,000. Ako ang bumuhay sa season na ito. Ako ang nagbabantay ng ruta ng isda at nag-aalaga sa barko. Kumita tayo ng 72 milyon. Sabi mo bago tayo pumalaot, hahatiin ang kita base sa kontribusyon. Kontribusyon. Nagsusumbat ka pa sa akin. Ako ang bumaba para putulin ang lambat. 2 beses kong inayos ang bomba. Ako rin ang nagbantay sa ruta ng isda. Sino ang nagbayad ng gamot ng tatay mo? Ang trabaho ng nanay mo sa farm. Sino ang nagbigay? Ang bahay na tinitirhan nyo, sino ang nag-ayos para makuha nyo? Shu lang. Dapat marunong kang tumano ng utang na loob. Kung wala ako, matagal na kayong nagutom. Hindi na masama ang 50,000. So, 50,000 lang pala ang halaga ko. Ano ang sabi mo? Nandito na ako, may lugaw pa sa kaldero. Iinitin ko para sa iyo. Huwag na, itabi niyo muna yan. Anong nangyari sa braso mo? Nasugatan lang sa barko. Nasugatan lang pero ganyan kadami ang dugo. 50,000 para sa gamot at upa. Ang utang ng nanay mo, pagkakasya na muna yan. Tay. Huwag mo nang ituring na. Utang na loob ang perang binibigay niya. Lang. Ang pamilya natin ngayon, wala tayong laban. Ang trabaho ni nanay, nakadepende pa rin sa farm niya. Hindi natatakot si nanay na mawalan ng trabaho. Natatakot lang si nanay na mapahamak ka. Kung patuloy tayong magpapasailalim sa kanya, ang pamilya natin, habang buhay tayong magiging alipin niya. Lolo, ayoko nang umasa sa kanya. Ang aga-aga pa, hindi ka pa natutulog. Pagpapatakbo sa bulok na bangkang ito. Gusto ko lang makita kung may pagkakataon. Anong pagkakataon? Pagkakataong makapagsarili at mabuhay. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Mang Sanbo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ito libro para yumaman. Tinuturuan ka nitong magbasa ng agos at ulap, magbasa ng mga ibon at kulay ng tubig. Tinuturuan ka rin nitong malaman kung kailan hindi dapat maging sekim.
Ano ito? Tala-arawan ng lolo mo tungkol sa dagat. Iningatan ko ito para sa iyo sa loob ng 20 taon. Bakit ngayon mo lang ibinigay? Dati, nabubuhay ka lang sa pagtitiis. Hindi para sa sarili mo. Ngayon, maluwag na ang tali sa puso mo. Maibibigay ko na ang librong ito. Tandaan mo, walang utang na loob ang dagat sa kahit sino. Kung gusto mong mabuhay mula rito, matuto ka munang gumalang sa kanya. Akala ko wala akong wala. Sige, harangan mo pa. Kuya lang, hindi pa magaling ang sugat mo. Bakit ka nandito ulit? Para linawin ang lahat. Xiao lang, tamang-tama ang dating mo. May biyahe pa tayo mamayang hapon. Magdala ka ng 2 tao. Ayusin mo ang pump room. Tito, hindi na ako magtatrabaho. Binigyan kita ng 50,000 kagabi. Ngayon, nagdadabog ka na sa akin. Hindi ako nagdadabog. Ako lang ito. Simula ngayon, hindi na ako magtatrabaho sa Dinghai Fisher. Hindi na ako magtatrabaho. Shu lang, alam mo ba, ang sinasabi mo, kung wala ang tatay ko, paano mo bubuhayin ang pamilya mo? Gagamitin ko ang sarili kong kakayahan. Sige. Kung gusto mong umalis, sige. Pumasok ka sa opisina at ayusin natin ang mga utang. Sana matapang ka pa rin mamaya. Hintayin mo ako. Dahil mag-aayos tayo ng account, linawin na natin ngayon. Gasto sa ospital, upa sa bahay. Nawala ang mga semilya ng isda, 13,000. Ang pagpapagamot ng tatay mo nitong mga nakaraang taon, ako ang nagbayad. Ang trabaho ng nanay mo sa palaisdaan, ako ang nagrekomenda. Kahit ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon, dahil sa akin. At isa pa, noong nasira ang mga semilya ng isda, hindi ko na kinuwenta ng detalyado. Ito ang 50,000 kagabi, ibinabalik ko. Akala mo ba sapat na ang 50,000? Hey, syempre hindi. Kung gusto mong umalis, sige, bayaran mo ang lahat ng utang mo. Huwag mong sabihing pinipigilan kita. May 36,000 pa rito na cash. Pwede ring transfer. Kapag bayad na, umalis ka na. Talagang magbabayad ka. Ang mga utang ko. Babayaran ko na ngayon. 50,000 cash, 36,000 transfer. Tinatanggap ko ang listahan mo. Simula ngayon. Hindi na kami may utang sa iyo. Shu lang, pag-isipan mong mabuti. Sino ang magbabayad ng gamot ng tatay mo? Kahit kailan ay pwede siyang tanggalin sa palaisdaan. Akala mo ba kung wala ako? Kaya mo pa bang magtagal sa pantalan na to? Kikita ako sa sarili kong paraan. Kaya kong buhayin ang mga magulang ko. At isa pa. Hindi pagmamayari ng pamilya mo ang pantalan na to. Ang tapang mo rin. May barko ka ba? May pwesto ka ba sa daungan? May cold storage ka ba? Huwag mo na alalahanin yun. Kumusta na si Kuya lang? Tabla na tayo. Tabla. Shu lang, huwag mong kakalimutan. 5 taon kang kumain sa pamamalakad ko. Ngayon, akala mo kung sino ka na. Aalis ka na lang basta-basta. Pinaghirapan ko ang kinakain ko. Dugot pawis ang puhunan ko rito. Sige, bilib ako sa prinsipyo mo. Tingnan natin. Walang barko, walang pwesto, walang cold storage. Hanggang kailan mo kaya yan? Kuya lang, hindi ka na talaga babalik. Hindi na. Kuya lang, ibinigay mo na lahat ng pera kay Zhao Jinhai. Bakit ka pa nandito? Naghahanap ako ng makakasama sa dagat.
Kuya lang, galing ako sa pantalan. Narinig ko ang sinabi ni Zhao Jinhai. Mag-isa kang naghahanap ng barko. Nag-aalala ako. Nagtatrabaho ka pa rin sa Dinghai. Sumama ka sa akin, huwag kang matakot sa gulo niya. Kinaltasan niya ako ng 2 buwang allowance. Ginagamit pa niya ang mga baguhan para ipitin ako. Matagal ko na gustong umalis. Ngayon, sasamahan muna kitang tumingin ng barko. Seryoso ka, sasama ako sa'yo. Titingin ng barko, yung puting speedboat. 8,000, fixed price. 8,000. Mukhang bitak-bitak na sa init tong barko. Huwag ka munang tumawad. May bitak ang kill dito. Maayos naman ang pagkaka-repair. Pero kapag binilisan, yayanig to. Luma na to, normal lang na may repair. Sigurado kang tatakbo pa to. Mahina ang compression. Madumi rin ang fuel line. Hindi naman sira na. Pero kailangang baklasin at linisin. Hoy, bata. Bibili ka ba talaga? O nanggugulo ka lang? Kaya ko sinasabi ang totoo dahil seryoso akong bibili. Aabutin ng 25 ang repair. Sa lagay na to. 40,000 lang ang halaga nito. Kuya lang, ang tapang mong tumawad. 40,000. Mas mahal pa ang parking fee nito kaysa sa presyong yan. Bulok na ang ilalim ng barko. Kalawangin na rin ang makina. Pang-scrap na lang ang halaga nito. Hay. 50,000, yan na ang huli. 20,000 muna. Yung 30,000, hulugan sa loob ng 3 buwan. Sapat na yan para sa down payment. Sa'yo na ang barko, pero linawin lang natin, kapag pumalaot na, huwag mo akong sisisihin kung may mangyari. Kaya kung ayusin to, mapapatakbo ko to. 浪哥，这船真能出海吗？ Oo, basta lumulutang pa. Mapapatakbo ko yan. Kuya lang, 8 na lang ang natitirang pera natin. Itutuloy ba natin ang repair? Baka hindi pa sapat yan pambili ng pyesa. Unahin natin ang kailangang ayusin. Linisin ang daluyan ng langis. Palitan ang seal ng water pump. Balutin ulit ang mga cable. Kailangang humandar ito mamayang gabi. May lumang repair shed sa likod. 200 kada gabi. Sige, deal. Hiram muna ako ng trailer mo para ilipat ang bangka. Ito ba ang binili mong bangka? Sure lang. Naghahanda ka na bang pumalaot o naghahanda kang magpasilbi na lang? Tandaan mo to. Sa susunod, kung sino man ang sasama sa kanya sa bulok na bangkang yan, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ko kayo binalaan. Hindi uso ang yabang sa dagat. Langge, kanina, bakit hindi mo sinagot? Hayaan mo muna, hintayin nating humandar to. Dati, ganyan din kung tawanan ako ni Zhao Jinhai. Sabi niya, pangbuhat lang ako ng kahon ng isda. Sumakay ka sa bangka ko. Kung magkano ang mahuhuli, hati tayo. Paandarin mo na. Humandar na, pero hindi pa tapos. Pagliwanag, ay test natin sa tubig. Sige, Langge, sasama ako sa'yo. Langge, pasensya na kung makulit ako. Kung tumagas ang bangkang to, pareho tayong lagot. Walang tages. Patakbuhin muna natin ng dahan-dahan. Sige, ikaw ang magmaneho, susunod ako. Tumatakbo nga. Kung nakita lang yon ng mga taong yun kanina, siguradong mamumutla sila. Huwag tayong lumayo sa mga bangka. Medyo bulok nga lang. Pero buhay pa ang makina. Sure lang, sabihin mo, saan mo gustong pumunta? Maraming bahura at malakas ang agos sa labas ng Laoyingzo.
Hindi lumalapit ang malalaking bangka doon. Nakakabutas ng bangka ang mga bahurang yun. Nakakita na ako ng isa dati. Nakabalik ang mga tao, pero wala na ang huli. Langge, unang biyahe pa lang, ganito na agad. Kagabi bumaba ang temperatura, siguradong nasa tabi ng bahura ang mga sea base. Nakasulat din yan sa notebook ni Lolo. Ang mga lapu-lapu, nasa ilalim ng anino ng bahura. Sa gilid lang tayo dadaan. Kung natatakot kang pumasok sa loob ng bahura, huwag ka nang sumama. Ang dagat ang nagbibigay ng pagkain, pero kailangan mo ring mag-ingat. Kung sino ang isinama ko, dapat maibalik ko ng ligtas. Gets ko, babantayan ko sila. Takot kung takot. Langge, ano sa tingin mo? Kailan tayo alis? Bukas bago mag-low tide, pupunta tayo sa bahura. Hanggat pabor ang hangin sa labas ng bahura, huwag tayong maging gaaman. Masusunod. Ikaw rin. Kung magloko siya, hilahin mo siya. Huwag kayong mag-alala. Sunbo, takot din akong mamatay. Kung magloko talaga siya, kahit kalagkarin ko, ibabalik ko siya. Terra. Langge, bakit biglang dumilim ang dagat? Malalim na sa ilalim. Tignan mo sa kaliwa, kumukulot ang tubig, may ilalim na agos. Kung mabangga tayo niyan, tataob ba ang bangka? Huwag nating labanan. Sumabay lang tayo sa gilid. May mga ibon na umiikot doon, ibig sabihin may isda, may sea base, medyo malabo ang tubig doon, may gumagalaw sa ilalim. Bababa ba tayo o hindi? Hintayin natin ang susunod na agos. Kung maglalagay tayo ng lambat ngayon, papasok tayo sa loob ng bahura. Maglalagay na tayo ng lambat ngayon. Langge, dumudulas ang bangka papasok. Huwag kang gumalaw. Hindi pa tayo nakakalampas sa bakana. Kailangan talaga nating ituloy to. Hindi natin mapoprotektahan ang bangka natin. Hintayin pa natin ng kaunti. Ngayon na, ibaba hanggang ilalim. Shulang, kapit ng mahigpit. May nasa ilalim. Shulang, iba ang hatak nito. Parang sumabit sa bato. Hindi yan bato. Kung sumabit sa bato, static yan. Ito, gumagalaw. Ano yon? Kawan ng isda yan. Huwag mong biglain. Iahon mo ng kasabay ng agos. Kapag nagmadali ka, mapupunit ang lambat. Ayan na, umaahon na. Lapu-lapu nga. Shulang, ang laki ng lapu-lapu na to. Huwag mong sugatan ang hasang, buhay pa yan, pera yan. Kapag nakita to ni Zhao Jinhai, siguradong magngingit-ngit yun. Huwag mo muna siyang isipin. Tingnan mo ang tali, marami pa sa likod. Shulang, hindi nakakayanin ng bangka natin kung dadagdagan pa. Kaya pa nating magkarga. Iahon pa natin ng konti tapos hihinto na. Hi. 3 taon akong nagtrabaho sa Dinghai. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong huli. Hindi nila tinitingnan ang bahaging ito ng dagat. Shulang, ngayon lang ako naniwala. Totoong kaya mong kumuha sa dagat ng ikabubuhay natin. Bumalik na tayo sa pantalan, baka mamatay ang mga isda. Uy, lapu-lapu, at hindi maliit ah. Shulang, bibilhin ko ang huli mo, 100,000. 100,000, akala mo ba hindi kami marunong magbilang? Galing yan sa maliit na bangka.
Ilang beses lang yan magiging stable. Binibili ko yan dahil nirerespeto kita. Hindi na masama ang 100,000. Unang biyahe ng bulok mong bangka. Kapag namatay ang isda, wala nang halaga yan. Buhay ang isda, huwag mong baratin. Gaano nakatagal na ahan ang mga lapu-lapu na to? Wala pang 2 oras. Nasa buhay na tubig buong oras. Hindi namin nilagyan ng yelo. Pula ang hasang, malinaw ang mata, at matigas ang laman. Hindi to mga tira-tirang isda sa pantalan. Boss Shen, ako ang unang nakakita sa huling ito. Magkano ang alok mo? 180,000 para sa buong bangka. Ililipat ko na ang pera ngayon din. Gusto kong buhay na madala ang mga isda. Shulang, talaga bang 180,000? Ay karga na sa truck. Huwag mong hayaang masugatan ang mga isda. Sa susunod, kung may ganito ulit na kalidad, direkta mo na akong tawagan. Ang presyo ay depende sa isda, hindi sa laki ng bangka. Sige. Tito. Ang bulok kong bangka, kumita ng 180,000 ngayong araw. Yung malaking bangka ng Dinghay kahapon, magkano ang kinita? 爸，今天不压住他，明天就有人信他。他能卖这船鱼，是因为还在我的码头上喘气。 Simula ngayon, ang bangka ni Shulang ay hindi na dadaan sa Dinghay. Walang utang na yelo. Walang puwang sa cold storage. Paano kung magbayad ng cash si Zhao Tuo? Itong ice maker mo, sino ba ang nagpahiram sa iyo ng pera para ipagawa yan noong nakaraang taon? Dalawang basket ng durog na yelo, bayad agad. Walang yelo ngayon. Ano yon? Harina yan. Xiao Zhang. Huwag mo akong ilagay sa alanganin. Xiao Zhang. Naintindihan ko na. Ano ang naintindihan mo? Pinagtutulungan nila tayong harangin. Hindi magkakaroon ng yelo dahil lang sa pagmumura mo. Dumami na. Puno na ang bodega ni Shulang. Sakto lang. Wala na rin yelo, puno na rin ang bodega. Maganda tingnan ang 18,000, pero hindi panalo ang isang benta lang. Ang makaligtas ang tunay na panalo. Pinapanta ka ba ng tatay mo? Kusa akong pumunta. Gusto mong agawan ng kita ang Dinghay. Dapat matuto ka munang magutom. Wala na ang mga docking space, yelo, at cold storage. Kuya lang. Gusto niya tayong pasukuin ngayong gabi. Hindi tayo dadaan dito. Saan? Donggang. Ilang taon na ring abandonado ang lugar na yan. Ayaw ng malalaking barko doon. Pero baka sa maliliit, pwede. Kuya lang, sigurado ka bang pwede tayong dumaong dyan? Mukha namang barko, lahat ng pumupunta, minamalas. Mababaw ang tubig, hindi makapasok ang malalaking barko, pero tayo, kaya natin. Sino ang nagpahintulot sa inyong dumaong? Hihiram lang kami ng tubig, aalis din kami bukas ng umaga. Hindi tapunan ng basura ang Donggang. Ginoo, sira ang barko namin, pero hindi kami. Galing kami sa Laoyingzo. Alam nyo naman siguro. Dati, maliliit na barko lang ang dumadaong sa Donggang. Ang makabalik mula sa mga batuhan na yan ay isang tagumpay na. Pero ang tubig sa Donggang ay hindi basta-basta madadaungan. Kapag low tide, may mga nakabaong poste sa loob. Kapag nabangga ang barko mo,
Huwag mo akong sisisihin. May agos sa bandang iyon. Hindi putik ang nasa ilalim. Mga lumang baitang na bato yan. Itutok ang nguso ng barko sa kaliwa, kalahating Taiman, makakapasok ka. Paano kung nagkamali ka? Sagot ko ang anumang sira sa barko. Nakapasok nga. 2 isda kapalit ng docking space ngayong gabi. Sa susunod, babayaran na namin ng tama. Nag-away kayo ni Zhao Jinhai. Kung ayaw akong padaungin ng Dinghay, dito na lang ako. Isang gabi lang. Sira ang tulay ng barko. Huwag mong pasabugin ang sira-sira kong tulay. Ay angkla muna ang barko. Walang yelo. 冷库不给，座位也不给。 Zhao Jinhai, pinipitpit niya tayo hanggang mamatay. Buhay pa ang mga isda. Ano namang silbi kung buhay? Kung walang bibili, mamamatay rin ang mga isdang yan. Tama siya. Kung papayagan ka sa Donggang, hindi nila ibebenta ang isda mo.